Magandang araw po mga banateros at nandito pa rin po tayo sa California. At pag-usapan lang natin, hindi naman muna ngayon politika ha. Pag-usapan po muna natin ang isa sa napaka-importanting bagay. Ito po ay isa sa mga advokasya ng itong channel na ito. At nung panahon ni Pangulong Duterte, isa ho ito sa mga greatest, one of the greatest accomplishment of PRRD. Alam naman po natin nung panahon po ni Pangulong Duterte, ang isa sa pinakamalupit noon yung war on drugs. Pumapangalawa ho itong issue na ito. At ito po yung pagdating ho sa mga rebelde. Alam naman po natin na talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, bumagsak na ho. Konting-konti na lang ang natitirang mga rebelde at mga naloloko nila. Dahil nga ho dito sa programa ni Pangulong Duterte na amnesty program. At napakaganda po nito. Bakit kanyo? Alam nyo ho, ito bigyan ko lang ho kayo ng short background. Kasi marami na ho tayong na-interview, mga nagbalik ho sa gobyerno. Marami na ho tayong nakilala nung panahon ni Pangulong Duterte. Kung maalala nyo, si Mocha noon ay marami hong nai-interview, mga naloko ng propaganda nitong mga NPA, itong mga rebelde. Alam nyo kasi, ganyan ho sila Ayan ho mga rebelde na yan. Ganyan ho yung mga yan. Sila ho ay nanloloko ng bibiktima ng ating mga kababayan. Kaya marami ho sa kanila talaga ay biktima lamang po ng halimbawa, kunwari sa sekta ng paaralan, di ba? Mayroon sila, papasukin nila yan. Sasabihin nila, napakamahal ng tuition fee. Kahit libre na nga, mahal pa rin. Ganun ho sila Tapos yan ang bibit-bitin nilang panloloko sa mga estudyante. Kaya kailangan natin magsama-sama at para mag-rally, makibaka. Yan ang totoo. Bapakawalang niya yung mga yan, makibaka sa totoo lang. Makimanyakol lang ang ginagawa ninyo sa mga estudyante dyan. Makibaka kuno, ganyan pa sila. Gano'n naman, papasok naman sila sa mga eksena ng mga magsasaka. Ninanakaw, mga land grabbers. Ganyan sila. Ang gobyerno, ganun-ganunin nila. Kahit pinamigay na ni Pangulong Duterte yung mga lupa, land grabbers pa rin ang tawag sa gobyerno. Mga walang yan talaga, di ba? Yan ho yung kanilang propaganda. Yan ho ang kanila hong pinapakalat sa mga Pilipino. Kahit ho sa mga sa papasukin nila sa transportasyon, lahat ho pinapasok nila. Propaganda nga ho ang ginagawit nila. Pag ikaw ay may nakita silang kahirapan, gagamitin nila ho ito. Tapos aayain nila mga tao, sumanib sa kanila, eventually alam mo na, di ba? Dadalhin sa bundok. Pagbibit-bitin ng armas. Ganun na ho. Dire-diretso na ho yun. At magandang ginawa ni Pangulong Duterte doon ay yung amnesty program. Alam nyo, ako witness po ako dyan kasi nung mga time na kinocover yan ni Mocha ay ako ho ibalalay. Nakikita ko ho yung mga bumalik sa ating gobyerno. Alam mo, pag tinitingnan ko, naiisip ko talaga, paano naging NPA ito mga ito? Bata, anak, minsan may baby pa. Yung alam mong musmus lang na naloko lang sila. Alam mo yun? At nung nagkaroon ng opening, yung amnesty program, ibig sabihin balik loob sa gobyerno, marami ho ang tumanggap. Marami ho ang bumalik. Dahil siyempre kasama na rin nyo dyan. May mga award, reward, ganyan-ganyan. Meron parang paunang bigay ng gobyerno para sila ay tulungan bumangon. Nakakatuwa dahil marami ho ang bumalik. Tandaan ninyo, itong mga quote-unquote rebelde na ito, yung talagang yung mga baliw ho dyan sa idea na yan, mga ideology na yan, kukonti lang naman. Ang karamihan ho dyan na biktima lang. Kaya nga nung may amnesty, nagbalikan na ho at nabawasan ho ng todo-todo etong mga rebelde na ito. Kaya nakakatuwa dahil ngayon, ibabalita ko ho sa inyo, sabi ko nga ho sa inyo dito sa ating programa, pag tama, balakpakan, pag mali, banatan. Isa sa magandang ginawa ni Marcos, natuwa ako dito. Sobra, sabi ko, buti naman. Tinuloy ho ni Pangulong Marcos yung amnesty program ng mga
para sa mga rebelde, 'di ba ho? Kasi napaka-importante yan. Naalala ko nung in-interview namin si Palparan noon, naalala ko ho talaga, isa sa sinabi niyang sikreto niya kung papaano niya na naaakit na at natatalong NPA yung community. It is very important na yung community kasi hindi naman makakagalaw ang mga rebelde without the cooperation of the community. Pero once na nakuha mo na yung community, sure, hindi na ho doon magtatagumpay ang mga NPA. Kaya maganda ho ito. Dahil sabi nga ho dito sa pinirmahan po ni Executive Secretary Bersamin, itong Executive Order number 47, ha? Although hindi kasama dito, linawin natin yung amnesty program para sa mga kidnap for ransom, massacre, rape, terrorism, wala, hindi ho kasama yan. Ito po yung mga biktima lamang po. Kung maalala nyo, so noong 2021, nagkaroon po ng ganyang programa si Pangulong Duterte. At dahil nga ho dyan, there were about 7,691 ang nag-ano dyan sa amnesty program na yan. At marami ho ang talagang nabigyan ng bagong buhay. Ngayon, ang ginawa ni Marcos ay pinagpatuloy niya ho. In fairness, sabi ko nga ho sa inyo, di ba? Pag may nakita ho tayong magagandang ginagawa ng gobyerno, dapat ho natin din purihin, dahil ho napaka-importante ho nito para ho sila ho ay ma-encourage, di ba? Na pagka maganda pala ginawa natin, hindi ho pala sila parang mga komunista. Kasi yung mga komunista, di ba? Sila ho yung mga toxic. Sa totoo lang, sila ang pinaka-toxic sa Pilipinas. Nakakita kayo, ito ang komunista mga ano yan kunwari, nung panahon ni Pangulong Duterte at nung magkabati pa ng mga Marcos, somehow anti-Marcos sila, anti-Duterte, di ba? Nung ngayon namang ninalabanan na nila ang Duterte, medyo pumopro sila. Alam mo, magulo yung mga yan As in, lagi silang against. Lagi ho silang, basta, kunwari, kakampi muna nila oposisyon, tapos biglang lalabanan na nila pag nakaupo. Kasi nga mga toxic yung mga walang yan. Yan ang katotohanan dyan. At isa yan, ako naniniwala ako, isa yan sa salot ng ating bansa. Itong mga rebelde na ito. Lalong-lalo na ho yung mga propagandist nila. Napakarami niyan. Tingnan ninyo sa X. Sandali, linawin ko Huwag sinabi kong X Twitter Hindi yung nasa isip ninyo Ito naman kasi si Elon Musk, dami-daming gagamiting pangalan, X pa. Mahilig siguro ito sa Hindi, biro lamang po. Pero sa totoo lang, di ba? Ayan ang magandang bagay na nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte at pinagpatuloy ho ni Marcos. Palakpakan naman po natin. Maraming salamat, Mr. President, na pinagpatuloy niyo yan. Mga pag ganyan ang gawain ninyo, naku po, pupurihin natin. Wag na ho kayong napakadami na hong problema ng Pilipinas. Sana ho mag-concentrate tayo in helping the people and not politics. Pagsabihan nyo ho yung nyo mga ilang kaalyado ninyo. Ang politika ng politika nang iniisip hindi ho inaayos muna yung mga importanteng mga bagay tulad ho nito Kaya maraming salamat sa pagtulak at pagpatuloy ng ganitong klaseng programa ni Pangulong Duterte. Malaking bagay ho ito. Sana ho magpatuloy pa ho ito at talagang alam mo, walang bansang umasenso na nandyan pa ang mga salot sa lipunan. Malaking bagay ho yan kasi lalong-lalo na ho sa mga probinsya. Sa Metro Manila, NCR, di masyadong ramdam, di ba? Pero sa probinsya, sila ho ang balakid ng pag-asenso ng bayan. Kaya sana ho sila ho mawala na. Yun muna ngayon Maraming salamat po Ako po si Banat Bay. Thank you very much.